여러분 안녕하세요. Welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, Sir Gerard here, and today's video po is meron ng update si DMW regarding dun sa mga second batch passer. So gagawin nyo ngayon sa mga second batch, yung mga pumasa, di ba naiwan kayo tapos nag-ishihara kayo. Ito na po yung pinaka-list ng mga passer for second batch. Bali, download nyo itong PDF file na to and then i-check nyo yung name nyo. Okay? Pag andyan yung name nyo, ibig sabihin, legit kayo na passer ng second batch. Okay? Tapos, meron pong mga i-send sa DMW. For example, meron kayong work experience in Korea daw, sabi niya. Work experience in Korea only. And then vocational training. And then national qualification or NC2. Okay? Pwede nyong ipasa sa email na to. Okay? So, pag meron kayong nabanggit dito sa tatlo, ayan, so, work experience in Korea, vocational training, national qualification, NC2, pwedeng magpasa kayo dito sa email nila na to. Pero meron silang mga instruction kung paano nyo isi-send yung mga files. Okay? So, bali, eto po siya. Ayan, merong mga instruction dito kung paano nyo isi-send. Basahin nyo na lang po pag na-download nyo yung PDF file. And then, kung wala naman kayo, hindi naman kailangan, hindi naman compulsory na mag-send kayo ng ganun. Kung wala naman, okay lang. Hindi naman kayo madi-disqualify sa skill test kung wala kayong, or kung hindi kayo magpapasa ng mga file na yon. Okay? Isa pa dun sa kailangan yung i-fill out, kung meron kayo nung mga nasabi dito, is yung application for job capacity assessment form. Ito yun. Okay, so basahin nyo ng mabuti. So, ito naman ay mga simpleng i-fill out lang naman to. I-check nyo na rin to pag na-download nyo po yung file, yung PDF file. Okay, again, kailangan po nating i-check yung mga name natin dito kung kasama tayo sa listahan ng mga pasado. Pero kung naiwan ka, nung nag-exam ka sa DMW tapos nag-ishihara, marahil lang dito yung pangalan mo. Pero syempre, double check. Baka biglang pasado ka doon pero dito sa list wala ka. Para makita po natin siya kaagad. And then yung pagsasubmit ng mga requirements or ng mga additional documents, okay, is on August 7 to 9, 2024. Okay? So, pakibasa na lang po yung PDF file. Hindi naman siya mahirap basahin. Kung nakakabasa ka, maintindihan mo rin naman to. So, yun lang po para sa video na to for, again, second batch passer. Kasi ongoing na yung third batch. Bali, eto, i-download nyo yung file and then, sundin nyo yung mga instruction nila para makapag-comply kayo. Kung wala naman kayo sa mga file na to, okay lang. Di naman siya compulsory. Okay? That's all for this video. Once again, maraming salamat sa panonood and God bless.